Hindi kasal ang mga magulang. Ang bata ay nasa nanay. Pero ang tatay nagsasabi, anak ko rin yan. Ako ang may kakayahang magpaaral at magsustento. Pwede bang sa akin ang custody? Ano ang desisyon ng Supreme Court sa kasong ito? Pag-usapan natin ang Briones versus Miguel, GR number 156343 decided on October 18, 2004. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, si Joey Briones ay nag-file ng petition for habeas corpus para makuha ang custody ng kanyang minor child na si Michael. Ang bata ay anak niya kay Loretta, pero hindi sila kasal. Ibig sabihin, under the family code, ang bata ay illegitimate child. Ang argumento ni Joey, siya ang biological father, kaya dapat may karapatan siyang makuha ang custody, lalo na kapag ang nanay ay nasa Japan. Gusto niya ng arrangement na kapag nasa Pilipinas ang nanay, nasa nanay ang bata. Pero kapag nasa Japan ang nanay, sa kanya mapupunta ang custody. Pero hindi pumayag ang Supreme Court. Under Article 176 of the Family Code, an illegitimate child is under the parental authority of the mother. Ibig sabihin, kung ang bata ay ipinanganak outside a valid marriage, ang sole parental authority ay nasa nanay. Kahit kilalanin ng ama ang bata, hindi automatic na magkakaroon siya ng custody. Ang recognition ng father may be a basis for support, surname, or filiation issues. But it does not automatically transfer custody or parental authority to him. Sabi ng Supreme Court, ang illegitimate child ay nasa sole parental authority ng mother, and the mother is entitled to keep the child in her company. Hindi siya basta-basta aalisan ng custody unless may compelling reason. Ang halimbawa ng compelling reasons para mapapunta ang custody sa tatay ng bata ay ang abandonment, neglect, maltreatment, habitual drunkenness, drug addiction, insanity, serious immorality affecting the child, communicable disease, or other circumstances showing that the mother is unfit to care for the child. Sa Briones case, walang sapat na showing na unfit ang mother. Kaya nanatili sa kanya ang custody ng bata. Pero importante po nating linawin, hindi ibig sabihin nito na walang karapatan ang ama. The father may still be required to support the child. May right din siya to reasonable visitation unless may grave and real threat sa welfare ng bata. In fact, in this case, kinilala rin ng Supreme Court ang visitorial rights ng father. Ang legal lesson sa kasong ito, kapag illegitimate child, the mother has sole parental authority as a general rule. Ang father, kahit biological father siya, at kahit mahal niya ang bata, does not automatically get custody. But custody cases are still governed by the welfare and best interest of the child. Kung mapatunayan na unfit ang mother or may grave reason affecting the child's welfare, the court may act accordingly. Hindi sapat ang sabihin na ako ang ama para makuha ang custody ng illegitimate child. Under the law, custody and parental authority belong to the mother unless the court finds compelling reasons to rule otherwise. Mag-follow po sa ating channel, Atty. Bel Lucila, para sa maraming discussions para sa mga Pilipino. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.